Eto nga si Mimi, ang aking ampon. Hindi ko alam kung naligaw ba siya dito sa labas ng gate ko o sadyang iniwan. Eto na siya ngayon, napakamasayahin. Ganyan ang itsura niya na para bang sinasabi niya sa akin na help me, ampunin mo na ako, bigyan mo ako ng pagkain. Mahilig naman ako sa mga pusa, kaso nga lang hindi pa ako nag-aalaga. At first time ko to mag-aalaga ng pusa. Dahil nga ako ay may hika at natatakot ako. Pero dito parang wala akong magawa, wala akong choice kundi ampunin siya. Nagtanong lang ako doon sa pet supply sa labas kung ano bang pwedeng makain dyan ng pangkuting. Kaya yan ang nabili ko. Ipinaalam ko sa asawa ko kung pwede ko ba siyang ampunin at ipinasok ko na nga ito sa loob ng bahay. Napakadumi na at halatang hindi nakakakain ng maayos sa labas. Maila pala ito sa mga tao. Sa akin lang siya nagtitiwala nung una. Inaamoy niya lahat dito sa bahay, lahat ng madaanan niya, lahat ng sulok, inaamoy niya. Napadiworm ko na nga pala ito at ang sabi, 2 months na pala siya. Sa paglipas ng mga araw, natutunan ko sa pag-alaga ng pusa na may mga routine pala sila. Kukulitin at kukulitin ka niya. Lalo na kapag oras na ng kain, dapat mabigyan mo siya agad ng pagkain. Kung hindi, mag-concert siya. Pang 15 days na pala niya dito sa bahay. Ayan at nakakatuwa. Nanunumbalik na yung lakas sa pag-alaga pala ng pusa. Kailangan mo pala may budget dahil may hirapan lang kayong dalawa. Kailangan mo may pambili ng pagkain. Ekstrang pera para sa kanya. Hindi lang natatapos dun sa pag-ampon. Dapat mo siyang alagaan. Dapat may commitment ka sa kanya. Nakunan pala ako 3 months ago at iniisip ko, eto siguro yung pinalit ni God sa akin. Dahil hindi na ako magkakaanak, pinalitan niya ng pusa. Napaka-curious niya at para bang inis na inis siya sa mga umiikot na bagay nilalaro niya. Dati kahit hindi ako maglinis, wala akong pakialam, okay lang kasi malalaki na rin naman ang mga anak ko. Pero simula nang dumating itong si Mimi dito sa bahay, kailangan mong bumangon, kailangan mong maglinis kasi kung ano-ano kinakalkal niya. Nagkakaskas ng wall, nagdadala ng mga kung ano-ano, ganyan pala talaga sila. Pinapaganda ko pa tong tinitirahan namin at nangungupahan lang din naman kami. Ayan, at sinira niya na pati ang wallpaper namin sa bahay. Mahilig naman ako sa mga pusa pero wala talaga akong planong mag-alaga dahil nga may hika ako. Tama nga siguro yung sinasabi nila, yung sa cat distribution hindi ikaw ang mamimili kung sino ang aalagaan mo, sila ang pipili na maging amo. O diba, napaka-cute pag ganyan nanghihingi ng pagkain niya. At dahil nga sinira niya yung wall ko, binilhan ko siya ng karton para kasi lalo lang akong nai-inlove sa kanya, lalo na pagtulog na ganito. O diba, ang sarap buhay. O diba, tingnan mo nga yan, sinong hindi may inlove sa pusang yan. O, sabi nga nila, hindi nasusukat sa lahi ng pusa ang pagmamahal. Kahit anong breed man yan, basta naaalagaan ng tama. Napakaharot nga nito at gustong-gusto niya ngat-ngatin yung mga daliri namin. Kung hindi sa kamay, sa paa. Play bite lang naman yan at hindi naman masakit. Binilhan ko nga rin siya ng teasing toy at ng collar na ito. Kaso yung collar nalalaglag pa kasi maliit pa nga siya. After ng playtime, ayan, Mami, pahingi pagkain. Ang sarap lang sa feeling kapag ang lambing nila sa'yo, diba? Oh, mahilig nga rin siya maglaro ng bola at ayan, nginat-ngat na nga. Basta may nakita siyang bago, hala, inspeksyonin niya at lalaroin niya talaga mga basahan, mga kung ano-ano, sobrang kalat. Pero okay lang yan, masaya naman kaming lahat dito sa bahay. Natutuwa naman ako kasi nagustuhan din siya ng mga anak ko. Ayan, at ginawan nga siya ng bahay-bahay ng asawa ko habang hindi pa kami nakakabili ng cat house. Eto muna, pansamantala. So see you again on my next vlog. Maraming salamat sa panonood. God bless!